yun yung parang na-excite ako na mapanood ka agad yung susunod na Hindi ako episode. masyado na-excite na kinabahan ako eh. Eh, ganyan kaya ako na-excite ako sa mga ganyan eh. Midnight Sabah. Welcome po sa another episode ng Midnight Sabah. And tonight, we will be reviewing episode 9 and 10 of Lalo na sangre. And yes, and tonight, makikita natin yung community ng mga alliance ng lobo at vampira na parang humihina na yung kanilang faith doon kay Malia dahil nga Hindi nag-work. hindi nag-work, hindi lumabas ang kanyang powers as I predicted. Congratulations. And yun nga, parang nasira na yung community nila at gusto na silang sumama sa mga sundalo and parang it's kung ano bang gagawin nila ngayon, parang yun yung pinapakita nila, di ba? Yeah, I mean, some wanted to leave. And so, Medyo may unrest. Medyo may unrest. And sa kabilang side naman, dun sa mga vampira, yung mga kalaban ng vampira, pinakita nila ngayon yung character trait ng mga vampires. Parang nag-introduce na sila ng mga bagong characters. Which I think... like sina Wilma Dahl. I think ito yung mga minor vampires na villains na sasagupain na muna ng ating mga bida habang hindi pa sila ganun kalakas. Oh, yeah. Oh, yeah. And so, yun nga. And they represent yung high class. Yung mga high society. Yeah. And parang ang galing din ng na maiisip mo kung ano ba yung mga each individual powers din nila. Di ba? What do you mean? Kasi in-introduce na kay Richard na ang vampires pala ay meron silang mga kakaibang kapangyarihan. Akala ko si Richard lang. Hindi! I think yun yung gusto nilang mangyari na papakita nila na may iba't ibang powers yung mga vampires. May sarili silang strength. Oo, parang ganun. Siguro parang ganun. Yun yung gusto ko mangyari, actually. Okay. Okay. And maganda na yung setting kaya lang biglang dumating yung storyline ni Sam Pinto. Oo. Ano yun, parang sana mapaganda, hindi ko masakyan yung mga scenes nila, yung rape scene, tapos dumating si Richard, tinulungan siya. Una ko naisip kasi yun nga, yung parang sa first book ng Twilight. I'm sorry. I'm not very proud to know about Twilight. Hindi. Kasi sa first book kasi, parang the vampire tried to save this mortal nga from a group nga na may masamang balak. But ang hindi ko maintindihan na part, dinala niya sa lair niya si Sam Pinto, right? And then, yung katawan yung ano yun? Hindi ko pa, Ayaw mo ma-rape, pero katawan yung pambayad mo? Ano ba? Laki na ako nun parang hindi ko I think I heard it wrong. Pwede, pero it's confusing. Pero pala naman to, introductory dun sa character, baka mapapa-twist pa nila yung... Pero ito yung parang negative na nakikita ko sa series, yung storyline na to, yung kay Richard tsaka kay Sam. Yun nga, yung si Sam Pinto tsaka si Richard. Diba, kahit sa episode 10, kinontinue nila yun eh. Yung storyline na yun eh. And kahit dun sa episode 10, hindi ko pa rin masakyan yung part na yun. Hindi ko rin gets yung decision niya to fight her. Oo. Diba, yung vampire. What is that about? Parang flashback niya about his past na kid pa siya. Hindi ko rin... ewan ko. Baka yung mga viewers, alam nyo, paki-explain. Was his mom trying to kill him kasi nga he was a vampire? A half-vampire. Oo nga, meron siyang mommy issues, pero paano mo yun ma-relate kay Sam? Wala naman. Parang what was it that prompted him to bite her? Is it because... flashback na yun? Is it because parang mortal? Hindi, gusto niyang gawing vampire. So, ibig sabihin, ayaw niya ng parang mortal and... Hindi, na umiiyak si Sam Pinto. Ano ba yun? Hindi ko... Di ba sabi niya, katawan yung pambayad niya? So, ba't siya umiiyak? Hindi siya mag-gets. Hindi ko rin talaga mag-gets. Pero natuwa naman ako sa kanya. At least meron siya ulit na project.
Ah, The okay. last I've heard of her was, FHM top 1 siya. Hindi, abangan ko rin naman. I think, marami pang pwedeng pag-isipan na, alam mo yun, parang naisip ko na, kailangan din nilang lagyan ng magandang storyline si Richard kasi, alam mo yun, this is going to be a long series, di ba? Parang Yan, I mean, if he was looking for a partner, I would understand na kaya niya ginawa yun because he was looking for a partner. Pero the events leading up to it was weird for me. Weird. Yeah. Isa pa, ayun ko, ang labo ni Jake. Grabe, Jake. Sarap bugbugin. Yung pa-smile pa rin yung... Because na friendzone siya? Hindi, yung ginawa niya na dinala niya si Malia doon, yung sinabi niya yung saan yung puntod ng mami. Alam mo yun, napaka-irresponsible, napaka-stupid ng decision na yun. Oo nga, hindi ko nga maintindihan din kasi bakit mo sasabihin na you know where the mom is, tapos ayaw mo naman pala dalhin siya doon, di ba? Kasi risky for him. Hindi siya pwede kasi maamoy siya. Bakit mo pa sinabi? Hindi kasi, in the context niya sa'yo na sasabihin niya yon kung may powers na si Malia. Wala. Wala nga eh. So, dapat hindi niya alam. Tapos yung taxi, di ba? Yung scene sa taxi na binigay lang niya yung pera. Hindi ba hindi niya kay Malia binigay yung pera? Oo nga. Ang kulit eh. Hindi niya. Para naman kasing bata yung hinakabili niya dun sa driver, no? Hindi naman niya kilala yung driver. Oo, parang siya nakabili ng bata sa driver na hindi niya pinahawak na pera yung si Malia. Ayoko na si Jake. Hindi. I felt bad for him na friends kasi siya. Maganda doon sa episode 9 pala yung yung parang pabitin effect doon sa cemetery, yung sa ending. Oh, yung na they almost met. They almost met. So, parang alam mo yun, na-excite ka for the next episode. Yeah. Which is, doon, nag-meet na talaga sila. They did, yeah. Tristan is, yung pinakita doon na yung karakter niya superstitious. Because of the butterfly. Butterfly, tapos yung nakita niya yung si na nakahiga, sinabi niya na putol yung ulo. Kasi nga, nasa cementerio siya, so nandun yung context na medyo... Oo nga, kasi parang... And he's been studying now. Well, for me, nag-expect ako ng ibang meeting, ng ibang first meeting nilang dalawa. Yeah, actually, parang... although okay na yung pagka-meet nila, parang hindi nila na gamit talaga yung Katniel effect. Kasi bugbog siya No, I mean, lagi kasi, I'm not sure kung lagi, pero parang sa pagkaka-remember ko, yung usual nila mga first meeting, sa mga dati nating napanood, si Catherine yung vulnerable. So, I was hoping, in Barcelona, she was vulnerable. Oh, okay. Or Can't Help Falling in Love, she was drunk. Alam mo yun, she's always vulnerable sa first meeting. So, I was hoping na for this one, for Lalo na Sangre, na iba yung meeting nila, yung first meeting nila na siya naman yung strong. Oh, okay. Yeah. So, yung dito, bugbog siya and she was lost, diba? So, mali yung expectations she just kasi got natin. from crying. So, parang ganun na naman ulit na Danielle was the strong one for her sa first meeting. So, hindi ako masyado kinilig. Ako rin, yung kilig effect medyo hindi tumalab. Although, nandun pa rin naman. Anyway, yung comedy, hindi ko rin masakyan sa episodes na to. Anong comedy? Yung mainit-init na munay, yung gano'n, yung mga joke nila, na tungkol dun sa maputi na legs, yung mga gano'n. May sinabi bang maputing Oo, si Randy, nakita niya si Yung nag-offer siya ng juice. Parang mga gano'n. Hindi ko masakyan. Tapos yung pa ba yun? Hindi kasi pag yun nga yung part ni Desiree, parang hindi ko maano yung pangit yung character ni Desiree. Hindi pa nila masyadong ma-form, ma-develop. Tapos yung joke nung si Baristo, tinatago niya si Malia, gano'n, na parang pa-joke na natatakot sila kay... It wasn't a joke. They didn't want the leader to know. Oo nga, pero yung tinatry na lang maging comedic Pero hindi rin. Pero at least, pinakita doon na
Kasi nga, nakakatakot si Oo nga. Victor Neri. Pero Victor Neri. pinakita doon na talaga may malasakit siya kay Malia. Kasi, di ba, hindi niya tinignan, I mean, feeling nga niya si Malia yung kausap niya. Pero di ba, sinabi niya magpagaling ka. So, yeah, he was may soft heart din siya. Okay, yeah. But yung episode 10 na punta na sila sa nightclub, doon na ako na-excite. Doon na ako na-feel yung thrill. Kasi, di ba, ang expectation ko kasi na si Tristan mag-i-investigate siya. Ito ngayon, parang yung investigation niya yung pumunta sa kanya. Oo. Di ba? Kasi he was concerned about kita niya bugbog sarado tapos papasok tapos pinunta niya, tapos doon niya nakikita yung mga vampires doon. So, yun yung parang na-excite ako na mapanood ka agad yung susunod na Hindi ako episode. masyado na-excite na kinabahan ako ganyan kaya ako na-excite ako sa mga ganyan Ikaw pa. yung kasi yung dugo ni Malia na. Yun na nga. Tapos parang gusto na siyang lamunin ni Wilma Dasin. Kasi Wilma Dasin, I think siya yung pinakamagaling na magandang character, interesting dun sa sa mga minor vampires Yeah. Parang nung yung intensity ng naidugo na siya, tapos kakagating siya, tapos I'm sure nandun si Tristan, so sa episode 11 talagang may mangyayari na aabangan mo. But what happened to Jake there? Diba, hindi na... Ay, naku, nagdadrama-drama, hindi niya nahanap Hindi dumating diba? So, pinuntahan niya. Syempre. Alam niya it's risky. So, putting himself. Nga, stupid nga yun. Kakairit na yun. Hindi kasi pupunta ka rin pala dun sa cemetery. Kaya dapat sinamahan. Yeah. But all in all naman itong episode na to, talagang masasabi ko na nandun pa rin yung Katniel power, yung super stark power nila na. Kasi yung maraming scenes dito na hindi nag-work like yung kay Sam Pinto, yung mga jokes. Hindi, it might work out na sa mga succeed right now kasi kapastart pa lang. So, eventually, ma-explain din to in the next, Yes. Well, tinatry nating habulin, ang hirap habulin ng everyday na gagawa tayo ng video. So, yung decision natin, we will make a weekly video at gagawa lang kami ng mga special, lalo na sangre pag may event na kailangan nating i-tackle talaga na importante. But we are trying to make it a weekly, lalo na sangre episodes para makagawa din kami ng mga iba pang mga videos about other topics. At dyan po, nagwawakas ang aming Midnight Sabaw, lalo na sangre episodes 9 and 10. Signing off. If you like this video and you want to see more, please share, like, and subscribe. You can also follow us on Instagram, Twitter, or like us on Facebook. Huwag kalimutan, Midnight Sabaw. Midnight Sabaw.